Good day mga ka-iPro! Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, ang pagkukwentuhan po natin for today ay ang financial philosophy ng iPro Co-op. So kasama po natin si Sir Eric Sel at wine-welcome po natin ang lahat po ng ating mga members at mga future members po na nanunood po ngayon sa atin ng live. So welcome po kayong lahat. Magandang buhay. Sir. Magandang buhay sa iyo, Ma'am JD. At magandang buhay po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Wow! Taga-subaybay. sa 5,000 nating nanonood ngayon ng live sa ating Facebook page. Yan. So, welcome po sa ating lahat po. And syempre, pa-share po ng ating live para mas marami naman po tayong ma-reach po na mga future members po ng ating iPro Cooperative. Ayan. So, ang ganda ng topic natin for today, Ma'am JD, philosophy. Yes po. Financial philosophy. Financial philosophy. Pag sinabi bang philosophy, Ma'am, ano yung pumapasok sa isip mo? Parang ano siya, sir, no? Ito yung parang paniniwala mo yung value na parang pinahahalagahan mo. Ganun. Yung pumapasok sa isip ko kapag philosophy yung pinag-uusapan. Okay. So, since financial philosophy, para sa iyo, ito ay values pagdating sa kaperahan. Opo. No? So, mga values o paniniwala, discipline, Yes. no? Patungkol sa pera towards achieving yung financial prosperity. Yes po. Hindi para Decreasing hindi para lumubog, di ba? Kundi para magkaroon ng growth, prosperity sa buhay natin. So, ang pag-uusapan natin, Ma'am, ay philosophy ng iPro Co-op. So, ito ay galing sa ating mga cooperators, sa ating mga founders, especially sa ating chairman na si Sir Joma. So, i-share natin sa kanila, ikukwento natin sa kanila yung madalas ikwento ni Sir Joma sa atin. Tama? Yes, sir. Dahil since naiintindihan natin mga members natin, hindi naman madalas dito sa office eh. So, tayo ang madalas sa office, kaya tayo ang madalas makwentuhan ng philosophy na ito. Yes po. So, tignan nga natin, Ma'am. Yes, sir. Ayan. Yes ka naman ang yes. So, yan po yung una, no? Sa iPro, di ba? Yung stands na letter I, ayan. Increase cash inflow. Pero, teka muna, Ma'am. Batiin muna natin mga nag-comment sa atin sa page. Si Ma'am Charlene Joy, magandang buhay po. Si Sir Renzo, magandang buhay. And Ma'am Mean Yandan, magandang buhay. Mga bago buhay nating po. mga viewers yan. Mga future members ba yan? Char. Mga members po So, natin matanda po yan. kayo ng PMO, ha? So, balik po tayo sa ating topic. Yung iPro ay, ano yun, may mga meanings yun, yung mga letters nun. So, umpisa natin sa letter I, Ma'am. Yun nga, yung sinabi ni Ma'am kanina, increase cash inflow. Yes. So, yung discipline o paniniwala po natin dito, according sa ating chairman, sa ating mga cooperators, mga founders, na naniniwala po tayo na para ma-achieve natin yung financial prosperity, dagdagan mo yung income mo. Oo. More income, di ba? Oo. Para maraming magiging flow, sabi nga. Yes, kasi kahit anong budget gawin natin, for example, ang mga expenses natin, magkano ba expenses mo monthly? Huwag mo na sa tanongin. Kaya mo ba, magkano po yung mga monthly expenses nyo po dyan? Kasi, tignan nyo kung ang monthly expenses natin, ano ba yan? Yung mga essential expense, yung, Mga kuryente. Bills. Kuryente. Okay. Ayan, mga tubig. Water bill, yes. Internet, pagkain, needs ng family, di ba? Rent sa bahay kung nangungupahan. Yes. No? So, yung mga yon monthly bills yon. Kung ang expense mo ay umaabot ng 10,000, for example, tapos ang inflow na pumapasok ay 11,000. Kita ka pa ng 1,000.
Ang inflow ay 11,000, ang gastos ay 10,000. okay. So may 1,000 ka pang natitira, ma'am. Yes po. Ito, kahit papano, madaling i-budget yung expense. Kasi sobra yung income. Yung income. Eh paano kung baliktarin natin? Ang expense ay 11,000. Tapos ang income ay 10,000. Yes. May nawawalang 1,000. Negative. Negative na tayo ng 1,000. So, pag negative tayo ng 1,000, kahit anong budget natin, laging Negative. laging kulang. Kulang. So, kaya isa sa paniniwala po natin ay increase po natin ang cash inflow natin. However, meron naman pwedeng gawin dyan, ma'am eh. Kung hindi mo ma-increase yung cash inflow mo, magbawas Babawas ka ka. ng expenses. Bawasan mo. Bawasan mo. Huwag ka na mag-electric fan. Huwag ka na manood ng TV. Huwag ka na manood ng TV. Mag-away na lang kayo palagi ng anak mo. Kasi gusto niya, nanonood siya, di ba? Nagtitipid tayo, anak. So, aalisin mo ngayon yung TV, aalisin mo yung internet. Yes. Mag-aaway kayo araw-araw ng anak mo. Titiisin mo yun. Titiisin mo ngayon yung iyak ng anak mo. Tama? Ang question, kaya mo ba silang tiisin, ma'am? Hindi. So, para sa'yo, anong mas madaling gawin? Hindi mag-increase na lang ng ano. Mag-increase Mag-increase ng ng cash inflow. cash inflow. Alright. So, ako rin po ay naniniwala na mas madali na mag-increase na lang ng cash inflow kaysa yung magbawas tayo ng expenses natin, pero ang magsasuffer ay yung mga anak natin. Pero tignan nating mabuti kasi baka may mga expenses na talagang unessential naman din talaga. Baka pwede namang tanggalin na lang doon tayo din, magtanggal. Ang tanong kasi dito, at the end of the day, mas madali talaga yung maraming pumapasok na income. Totoo yan, sir. Mas madali talaga siya. Tsaka, mas madali siyang i-budget. So yun yung pinaniniwalaan po natin. No? Kaya sa amin po dito sa office, talagang ang pinag-uusapan po namin dito ay most of the time ay palakihin natin yung income. Paano ba natin mapapalaki yung income natin? So sa tingin mo, ma'am, ano-ano yung mga paraan para sa'yo para mapalaki ang ating income? Ayun. So, kung pagdating po sa para mapalaki natin yung income natin, syempre maghahanap po tayo ng mga other source of income, kagaya na lang sir ng kung marunong kayong magbenta, ayan. So, isa po yan sa madali na gawin po din natin, magbenta, mga online selling, ayan po, kagaya yung, kunyari, pwede kayong magkaroon ng mga shop, through Lazada, Shopee, yung mga ganyan, mga online, mga e-commerce po. And also, pwede rin po yung parang services, mga digital services. Kumari, gumagawa kayo ng mga design, ganyan, graphic design, pwede din po yun. Actually, madami naman na through online, sir. And affiliate marketing. So, parang ikaw ay pinopromote mo lang yung products or services po ng isang company, then through affiliate marketing, mabibigyan po kayo ng through commission. So, actually, ang dami naman po na po pwedeng gawin para makapagdagdag. Yes, na pwede mo namang gawin after nung office hours nyo. Oo, pwede diba? rin. So, ang tanong na lang dyan, kaya pa ba ng time mo? Diba, time mo. So, ayun. So, kung ano lang po, madami talaga, i-search nyo lang po yan. Pero, depende po yan sa skills po ninyo. Oo, sa skills. So, kung wala po kayong skills pa ng selling, marami naman pong, pwede kayong manood ng mga tips paano mag-start sa selling kahit wala kang experience sa selling. Yes po. Ganun po. So, ayun. Ayun po, yung po natin, letter I, increase po natin yung cash inflow natin as long as hindi illegal yung binebenta natin, di ba, yung ginagawa natin, mga serbisyo ay goods na goods po yan. Okay? At hindi po makaka-apekto dun sa current na trabaho po ninyo. Tama. Okay? Alright. So, hindi solusyon yung mag-resign? Hindi. Hindi siya solusyon. Alright. Sige. Next tayo, ma'am. Yan. Anong susunod na letter? P. Letter P. Yeah, Okay, ang P. letter P naman ay protect fund via budgeting. So, minsan ba ma'am na naranasan mo yung may pumasok na income sa iyo and then
afterwards, magugulat ka, saan na napunta? Oo, sir, syempre. Naranasan natin mga ganun. Asan na yung ano, di ba patingin nga ng resibo, patingin na, di ba? Pag nabarya kasi yung 1,000 parang ala na, parang 100 pesos na lang yung katumbas niya ngayon. Oo. Di ba? Ang bilis, ang taas kasi din ng mga bilihin na. So, yes, nangyayari. So, isa sa pinaniniwalaan po namin, isa sa philosophy po namin sa iPro Co-op ay yung budgeting. Yung naka-journal talaga, no? Ito yung tinuturo po ni Chairman, no, sa atin. Hindi walang kapaguran, no. Maglabas po kayo ng lecture. ng notebook at saka pen. Ganyan yung ano ni Sir Joma, no? Yes. Traditional pa rin. Na madali ba, mahirap? Mahirap siya, no? Actually, mahirap po talaga din. Sometimes, sometimes hindi na rin nagagawa, ganun. Pero yun, kailangan po talaga natin siyang gawin. Maging consistent po tayo doon. So para makita natin, sakaling pag may nawawala mang, nasaan yung 5 piso? Di ba? Baka saan napunta yung 10 piso or 1,000? At least babalikan mo yung journal, nandun pala siya. Okay. So ang budget ko lang pala para sa gasolina, for example sa akin, meron po akong naka-allocate na budget para sa gasolina per month. Yes. Ito lang yung amount. Kapag hindi ko siya nagastos, edi may excess. Oo. Diba? Yung excess na yun, pwede kong i-allocate naman sa ibang bagay. Or pwedeng ibili ko siya ng ganito kasi nakatipid ako eh. Dahil nakatipid ako dahil hindi ako masyadong nagagala. Diba? Ngayon, kapag masyadong marami akong gala, maraming biyahe-biyahe, so naubos yung budget, nag-exceed pa, edi may utang ako. Magsasuffer ako next month. Yes. Kailangan kong tiisin. So, yun yung budgeting. Ganon. So, pwedeng, minsan doon ko po kinukuha yung ibang gastos para sa mga bata. Kasi natitipid ko yung sa gasolina. Parang pwedeng pambili ng diaper, ganyan. Doon ako nakakaano kung ano yung mga gusto nila, at least na ibibigay ko, doon ako kumukuha. Yes. Doon ako kumukurot po. Kaya minsan, pag kayang tiisin na walang aircon, huwag ka mag-aircon. Ganyan kami. Lalo na ngayon, sir. Malamig naman na yung panahon, di ba? Yes. Parang sa kuryente, naka-budget yung, ito lang yung sa kuryente. Minsan mag-exceed, pero most of the time ay nakaka-less. So, nakakatipid po kami doon na pwede namin i-allocate sa ibang expenses such as yung gatas nga ng mga bata. Even sa tubig. Mga ganun. Wala mo na ligo-ligo. So, ayun. Kasi di ba, nung mga nakaraan yung mainit yung panahon, ma'am, meron tayong portable na na pool. Yes. Nako, gustong-gusto ng mga bata magbabad doon. So, ang lakas sa tubig. Diba? Ngayon, medyo lumamig-lamig na, wala nang babad sa tubig ngayon. Diba? So, medyo nakita namin na nag-lessen yung So, nako-convert namin siya sa ibang mga expenses. So, nakakatipid tayo. So, budgeting. Protect our funds. Kaya natin sinabing protect kasi hindi na nga natin alam saan napupunta eh. So, protektahan natin yung perang pinaghirapan natin dahil ang hirap nga naman talagang kitain. Yes po. Napakahirap pong kitain ng pera. Kaya, protektahan po natin ito. Ayan. So, next na letter po natin. Are we learning? Are we learning? Comment naman kayo dyan. So, kayo po, paano nyo pinoprotektahan ang inyo pong mga funds? So, comment nyo po. Yes, pa-comment po. So, sa amin po, ang turo po ni Chairman ay mag-budget. I-budget talaga. Magkano talagang i-allocate mo for a specific expense. Yes. And that's it. Okay? Next ay letter R. Ano mga ating R. Reduce risk of losing money. Ayan. Ano na naman ito? Parang yung kanina, protect funds via budgeting. While ito, reduce yung risk of losing money due to uncertainties. Yung mga uncertain events. Yung, for example, nagsisave ka, may mga naipundar ka na, nakapag-save ka, nakapag-invest ka. And then dahil sa isang uncertain events, for example, which controlled mo naman kahit papano. Na-hospitalize. Na-hospitalize. Yung magkaroon ka ng sakit, somehow may control ka kahit papano, malaki yung control mo. Though hindi 100%. Oo, sir. Nasa mo yun eh, pipili ka lang ng, ng healthy na lifestyle eh.
malilesen mo yung chance na yon. Pero hindi naman 100%. Pero at least, mami-minimize mo yung chance na ma-hospitalize ka. Na-hospitalize tayo ngayon, ma'am. Saan tayo kukuha ng pera? So, kung merong savings, di ba, sir? Kung Sa savings, nakapag di sa savings po tayo kukuha. Paano kung wala? Yun nga, yun ang mahirap. Kung wala, di Ano gagawin? Uutang. Uutang, walang choice, parang ganun. May diba? interest, wala? Meron, syempre. Meron. At since in need ka, yung mabilisang pangangailangan ng pera, mataas o maliit ang interest rate niyan? Mataas po yan. Mataas yan. Kadalasan yan tao eh. Tao na lang. Sa tao kayo hiram eh. Kasi kapag sa bangko, ang tagal pa ng proseso, ang daming mga hinihinging documents, di ba? Yes. May collateral pa, papa-approve pa, in need ka na. Yes. Nung moment na yan, kailangan mong ganito, kailangan ng opera, kailangan ng ganito, kailangan mo lumapit ngayon sa tao. Yung taong yun, napakalaki ng kanyang puso, to the point na ang laki ng interest. Ang laki ng puso. So, ang laki ng interest. Kaya, medyo nakakaubos ito ng ating mga pinagpaguran. To the point na yung mga assets mo malulusaw na dahil doon. Buti nga, sir, may lulusawin. Paano nga kung wala, di po ba? Correct. Yun yung masakit. Paano kung wala? Minsan naman, yung mga assets na nalulusaw ay hindi naman talaga, kunwari, ang value ng asset mo ay 1 million, pero ang utang mo lang ay 200,000. Pero dahil sa interest na nagpatong-patong, naging 1 million na siya. Lumaki na ng lumaki, no? Imagine yun. Yun yung mga situation na ayaw nating mangyari, pero ayaw rin naman natin siyang gawa ng paraan. Diba? Ayaw natin siya mangyari, pero ayaw naman natin aksyonan. Yes. So, paano parang ba natin siya mapoprotektahan, yung ating mga funds doon? Insurance. Yes, insurance po. Yan ang kailangan po natin. Kung kayo ay insured po yung inyong sasakyan, ayan, yung inyong bahay, yung mga ari-arian ninyo, much better na i-insured po natin yung sarili po natin. Kasi tayo yung nag-create po ng cash inflow, di po ba? Exactly. Exactly, ma'am. So, imagine yun, tayo yung, sabi nga, breadwinner. So pag may nangyari sa atin, hindi tayo makakapag-generate ng income, ang magsasuffer yung family natin. Yes. Tama? So mas kailangan po natin ng insurance. Kaya dito po sa ating community, talagang binibigyan natin ng mataas na importansya, value ang insurance. Yes. So ang problema lang kasi ma'am sa insurance is that nami-misunderstood ng maraming tao, ng maraming Pinoy. Ang tingin nila sa insurance ay investment. So, ibang topic po yun. Pero insurance, tignan natin siya sa parang pinaka-purpose niya. No? Insurance ay to protect yung iyong mga pinaghirapan, mga assets, due to uncertainties. Instead na ilusawin mo yung pera mo, i-withdraw mo yung savings mo, or umutang ka sa mga tao na may mataas na interest, i-claim mo na lang ang insurance mo, pambayad doon sa mga bills mo in the future. So yun yung po natin. So pag na-reduce natin yan, yung magkakaroon tayo ng peace of mind. Yes, of course. Yan ang pinakamahalaga, peace of mind. Sabi nila hindi nababayaran ng peace of mind. Sabi nila hindi nako-compute ang peace of mind. Nako-compute po ang peace of mind. No? Through insurance. Insurance coverage, ganon. Kung alam mo, kung ito po question. Kung alam mo sa pakiramdam mo, breadwinner ka, parent ka, may mga anak ka, mahal na mahal mo ang pamilya mo. Kung alam mong pag ikaw ay nawala, may magpapaaral sa anak mo, may magpo-provide ng pangangailangan ng pamilya mo, anong pakiramdam mo? Masaya, syempre, di ba? Happy ka. Happy ka, tsaka at peace ka. Masasabi mo, may mangyari man sa akin, may nangako naman sa akin na yung mga anak ko ay makakapag-aral, may bibigay yung mga pangangailangan nila, even yung wants nila. So, ano man ang mangyari sa akin, secured yung family ko. Pag ganun yung alam mo, peace of mind meron ka. Tama, ma'am? Yes po, peace of mind. So, kumbaga, hindi mo na kailangan ng insurance. Ano, sir? May best friend ka ba, ma'am? Meron, sir. Ilan?
Best friend yan. Di isa lang. Isa lang. Okay. Pero may best friends. Best friends, yes. Marami. Marami naman. Minsan mo na silang nakausap, natanong mo sa kanila na ano, sakaling, yung isa na lang na best friend mo, kilala ba namin yun? Hindi na mabanggitin. Hindi na. Si Ma'am Lara ba yun? Okay. Si best friend, si Ma'am Lara. Ma'am Lara, kung nanonood ka. Ito. Nakausap mo na ba si Ma'am Lara, ma'am? O kaya minsan, kung mag-usap kayo habang nagiinuman nata kayo. Hindi, live ito pala. Sorry, hindi. Juice lang. Okay. Pwede mo bang sabihin kay Ma'am Lara, best friend, Beshi, no? Beshi! Pag may nangyari sa amin na ni Mister, okay lang ba ikaw magpaaral ng aking mga anak? Mula ngayon hanggang sa magkolehiyo sila. Tapos, kung pwede ba, magpatayo ka ng bahay nila. Tapos, lahat ng pangangailangan nila, ibigay mo, ha? Walang dapat hindi ka ibigay, ha? Pag may nangyari sa amin, hindi inaasahan. Pwede mo bang gawin yun? Siyempre, hindi, sir. Sa tingin mo, sasabihin nung beshi mo, sure, naku, gusto ko talaga yan, beshi! Sa tingin mo, yun ang magiging response? Hindi, syempre. Bakit, ma'am? Syempre, sir, may kanya-kanya tayong buhay, di po ba? So, syempre, kung ano yung responsibility mo sa family mo, dapat ikaw yung gumawa ng action. Best friend mo yun eh. Kahit na. Sa tingin mo ba, sir, kung gano'n naman din yung sasabihin niya sa akin, depende kasi din sa situation eh. Kung kaya naman din nung friend mo, bakit naman hindi? Kung yung talagang intact ng relationship nyo, di po ba? For me, kung kaya ko, syempre, gagawin ko naman, di ba? Ayun. Pero, yung burden ipinasa eh, di ba? Oo. Pero kung lahat-lahat naman, syempre, meron ka din namang anak, di po ba? Yes. May family ka naman na sinusuportahan. So, depende sa situation. So, ano yung mas madali? Kausapin mo yung best friend mo, kung sino mang malapit sa buhay mo na ihabilin sa kanila ang pamilya mo should anything happen to you? Or kumausap ka na lang ng financial expert, insurance expert, para sabihin sa financial expert na gusto ko magkaroon ng peace of mind should anything happen sa akin na wala akong iintindihin sa pag-aaral, sa anuman magiging gastusin ng aking mga anak in case of uncertainties. Anong mas madali? Mas madali, syempre yun. Kumbaga, company na yung kausap mo dun eh. Wala nang parang relationship na di po ba? Yes. Maapektuhan. Much better na na lang. Kumuha na lang po tayo ng insurance. So, kailangan lang nila malaman, ma'am, anong type ng plan, ano talaga yung practical. The moment na hindi nagiging practical yung insurance plan, mas mahal. So, yun, nagkakaroon po tayo ng peace of mind dahil doon. Kaya, yan po yung letter R natin. Okay, and last. Yan. Letter O. Organize assets. Okay. So, since tayo ay marami ng income, tuloy-tuloy yung cash inflow, na babudget natin siya, na ma-manage na natin siya ng maayos, and then, portion, kumurot tayo ng funds natin, inallocate natin ngayon sa mga insurance programs para ma-reduce yung risk of losing money. Then, that's the time na nakakapag-build up na tayo ng mga assets natin. Pero hindi basta nag-build ka lang na nag-build ng assets. Yes. Kaya natin sinabing organize, may iba't ibang type ng assets. Parang ida-diversify natin siya. Kumbaga parang hindi siya dapat all-in, di ba? Yes, hindi all-in sa isang type ng asset. No? Meron kasing, lang naman yan liquid asset at saka yung illiquid assets. So, nahahati siya sa dalawa. Pag sinabing illiquid assets, ito yung mga assets na tangible, na hawakan, nakikita. So, para siyang, example, lupa. Ayan, yan yung mga illiquid. Illiquid means hindi siya liquid. Hindi siya madaling illiquid. Ano tawag? Solid siya. Solid. Kasi illiquid. So, solid siya. Gold. Yung mga yun. Yun yung mga bagay o assets na meron ka, sasakyan, bahay, na pag kinonvert mo into cash, ay hindi basta-basta siyang
Alam mo yon, yung gusto kong ibenta ngayon yung property ko. Tapos mamaya alas 2 may boom, pera na kaagad siya. Hindi ganoon, no? So, illiquid ang tawag doon. While yung isa ay liquid assets. Pag sinabing liquid assets, ito yung mga assets na readily available. Cash na siya, na kapag kinailangan mo ngayong alas 2, makukuha mo kaagad siya. Even ang mga ibang mga investment accounts, hindi mo rin masabing liquid siya. Especially yung mga nakalock, no? Nakalock na for example 24 months, ganyan, so 2 years. Though liquid siya in a way, pwede kang mag-file ng pre-termination. Ang problema nito ay yung mga charges. Yes. So, bakit importante sa atin, sa community natin, ang i-organize natin yung assets? Kasi life is full of uncertainties. Diba? Yes. May mga pangyayaring talagang hindi mo inaasahan at wala sa plano mo na mangyari yun. Wala talaga, wala sa radar mo. Diba? Pero kung ang assets mo ay hindi organized, tapos may nangyaring hindi inaasahan, naku, meron tayong member, ma'am, na ang assets ay, nung kumita ng malaki, during pandemic, ang ganda ng kita, biglang, laki ng kita niya, nag-invest sa mga properties. Bumili ng mga properties, ganyan. Kasi, ayun, in-expect niya magtutuloy-tuloy yung income. Walang mangyayaring hindi okay, na talaga mag-grow. Then, boom, something happens na hindi na-expect. So, paano yun? Wala siyang, may assets siya, pero illiquid. Okay? Ang problema sa kanya, wala siyang asset na liquid. So, napunta lahat sa mga illiquid na assets. So, nung time na kinakailangan niya ng funds, hindi niya basta-basta ma-liquidate itong mga to dahil hindi mo, pag sinabi mo yung presyo ng property, 1 million, good, okay, bilhin ko na. Ganun ba kaagad ang buyer? Sana nga, no? Pero most of the time ay hindi, ma'am. Minsan inaabot pa, sir, ng years, di po ba? Bago ma-liquidate yung mga assets like mga lupa. So, ganun namin siya bina-value dahil sa mga experiences po namin ay talagang naranasan po namin ito, naranasan ng community, naranasan ng mga cooperators natin, nila chairman. So, kaya nabuo itong philosophy na ito, ma'am, na kapag to ginawa natin, hindi naman to 100% guaranteed, no? Na ma-achieve natin ang financial prosperity, pero alam mo, mararamdaman mo na you're on the right track or path kapag ginawa natin ito. Yes. Yan. So, meron ditong comment, sir, no? Si chairman, sabi niya, lalo ngayong magpapasko, kailangan po nating mag-budget. Ayan. Nako, Chairman, Sir Joma, kung nasan ka man ngayon, for sure nanonood ka ngayon. So, grabe, mas mahirap ngayon. Mas mahirap mag-budget na lang. Mas mahirap mag-budget ngayon, no? Kaysa, parang habang tumatagal, mas humihirap mag-budget, ma'am, no? Opo. Dumadami tayo dito. Tapos, kaya kailangan talaga maging discipline eh. Kung hanggang doon lang talaga yung kaya, huwag nang pilitin. Yes. Huwag muna. Di ba? Pwede mo namang sabihin doon sa... Postpone muna, parang gano'n. Hold muna natin, ha? Ganun, pwede namang sabihin na, alam mo, pwede bang I love you na lang muna ngayon? Bawi tayo next year. Ganun. Hindi required, actually. Hindi naman required na maglabas talaga tayo ng amount ng pera para maipakita na vina-value din natin yung mga taong nasa paligid natin. Yes. No? Kung meron, edi go. Kung hindi talaga kaya, wag po nating ipipilit. Kasi alam natin, nakakaintindi din naman po yung mga taong nasa paligid po natin. Yes po. So, kaya ko po sinabi, pinagpauna ko na rin. Sa mga nanonood ko, ayun, opportunity. So, opportunity na natin dito. I love you guys. I love you so much, guys.
So, at least may platform kami ng JD para sabihin nyo kami nga, di ba? I love you so much. Peace. Peace pa. So, ayun, yun po, Ma'am JD, yung ating philosophy na, ito pong philosophy na ito ay, ano po ito, lagi po namin siyang pinag-uusapan dahil hindi naman ito yung basta itinuro mo na lang ay okay na, na-absorb na natin. Hindi. Yes. Hindi ito madali. Ha? Hindi po ito madali. Discipline po ang pinag-uusapan dito at ang disiplina po hindi nakukuha sa isang araw, dalawa, tatlo, isang buwan, hindi po. Kaya ito po ay paulit-ulit po namin itong pinag-uusapan. Kaya wag po kayong magtataka sa mga susunod po naming mga videos ay baka ito ay incorporate natin sa mga kwentuhan po natin. Para especially sa mga community members natin, ma'am, sa ating community, gusto natin na syempre ang vision natin to move Philippine lives to prosperity, and ito yung pinaniniwalaan natin na ito yung philosophy na pwede maka-achieve ng prosperity. Kaya wag sila magsasawa na paulit-ulit natin tong ikukwento sa kanila. Yes po, ayan. Kumbaga, dapat po ay i-educate natin talaga din sila, di po ba? Yes, ma'am. And yun nga, sabi din po ni Sir Joma, ni Chairman, it's not about the knowledge, it's about the execution. Yes. Di ba? So, i-execute po natin kung ano po yung mga natututunan po natin din dito. Lalo na po itong ating iPro philosophy. Yes. So, again, ito po ay hindi ganun kadali, pero rest assured na kami din naman ay hindi rin naging madali sa amin po ito, ano. So, at least ang mainam na lang, sama-sama tayo. Diba? Magkakasama tayo na ginagawa ito, doon tayo dumadaan sa path na yon. Looking forward doon sa prosperity na visualize natin. Yes. So, yun ma'am, yung ating, wala ba tayong tanong dyan? Wala naman. Wala naman na, sir. Ayan. So, announcements na lang po noon. Every Wednesday po yung ating kwentuhan session with Sir Eric and ang ating pre-membership orientation. Sa mga hindi pa po nakaka-attend po nito, libre lang po ito, no? Every Tuesday to Friday at 2 p.m. and every Saturday po, 10 a.m. po yan. So, sana po ay maka-attend po kayo nito ating pre-membership orientation para baka sakaling gusto nyo pong maging miyembro po ng ating kooperatiba. Alright? So, that's it for today, Sir Eric. So, sa ating pong mga ka-iPro, lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. God bless! Bye! Nagpaplano ka na bang mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak mo? Sa iyong pagtanda o sa pangarap mong negosyo? Pero naliliitan ka sa interest rates ng savings and deposit account mo tapos may withholding tax pa? Good news! Ang iPro Co-op ay may savings account na aabot ng 14% per annum at tax-free. Kaya mas mapapabilis ang pagtupad ng mga pangarap mo. Pagkakataon mo na ito! Register now for pre-membership orientation online.